kay Taiwan. Walang iba kundi si Pastora Irene Wen. Go ahead po, Pastora. Thank you. Good morning po sa ating lahat dyan sa Asia at good evening po sa North America at sa ating pong lahat. Mapalad po tayo dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para tayo ay makinig sa Kanyang salita. At yun nga yung kasabihan na kahit tayo ay magkalayo, but we are very far, but in yet so near. Amen? Hallelujah. So, tayo po ay manalangin mga kapatid bago po tayo makinig sa Kanyang salita. Hallelujah, Lord, yes, God, salamat muli sa pagkakataon na ito na binibigay mo sa amin na kami muli, O God, ay makinig sa iyong mga salita. Dahil tunay nga po, ang salita mo ang nagbibigay ng solusyon, nagbibigay ng pag-asa, at nagbibigay ng hallelujah, hallelujah, katatagan ng aming panampalataya. Kaya mangusap ka, Panginoon, buksan mo ang aming puso't isipan para po makuha namin ang mensahe mo. Dahil ang salita mo ay gaya po ng isang kayamanan. Help us, O God, to get the treasure that comes from you. Salamat, Panginoon. Holy Spirit, ikaw po ang pumalagitna sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise God. So, meron po dito sa Biblia isang katanungan at marahil sa bawat isa din sa atin ay isang katanungan natin. At tuloy po sa kanyang salita ay masasagot. Amen? Ito po sa Gawa, Acts 16 verses 30 to 31 muna. Okay, so, sabi na po dito, sa Tagalog po tayo, sabi niya, sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ito po ang katanungan ng isang barda, mga kapatid, na gusto po niyang malaman kung anong gagawin niya, kung ano yung dapat niyang gawin para siya ay maligtas. Amen? Hallelujah. At dito po, sabi na po dito sa 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Amen? Ikaw at ang inyong sambahayan. So, doon muna tayo, mga kapatid. Hallelujah. Para maintindihan po namin. So, ito po yung isang katanungan ng isang guardia na ano po yung dapat niyang gawin? Or siguro sa atin, katanungan din natin kung ano yung dapat natin gawin para tayo ay maligtas. Ano ba yung kaligtasan, mga kapatid? Dahil buo nga tayo lahat ay makasalanan. At itong kaligtasan na tinatanong niya dito ay paano tayo maligtas? Mga kapatid, ang kaligtasan na ito ay para hindi na po tayo mapunta sa impyerno. Pagkas kaligtasan araw-araw, para hindi po tayo maparusahan sa ating mga kasalanan. Pagkas ito po ay ibinibigay lamang, makikita natin na si Jesus lamang ang magbibigay ng kaligtasan na ito. At yun nga yung sabi nila, napakaganda po ang sagot nila dito. No? Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maligtas. Ikaw at ang iyong sambahayan. Hindi po sinabi ni Apostol Paul at si Silas na ay magsindi ka ng kandila. Hindi po nila sinabi gano'n. At hindi po sinabi na magpapako ka or hindi po sinabi na magkadal ka ng baboy tapos ayaw-sayawan mo. Hindi po nila sinabi. Bagkus ang sabi ko ay sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maligtas. Hallelujah! Parang napakasimple po, hindi ka na gagawa kung ano-ano pa. Nasa
siya po yung the Lamb of God who take away the sins of the world. Kaya kasama na po tayo doon, mga kapatid. Amen? Through po sa kanyang dugo ay tayo po ay naligtas. Dahil siya po yung naging tupa o siya po yung naging handog. Sabi na dito, basahin natin, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo o sa sanlibutan. Kaya itong sanlibutan na ito, sa mga tao na ito, sa mga mundo na ito, ikaw at ako ay kasama. Kaya ihinandog na po ni Jesus ang kanyang sarili para maalis ang ating mga kasalanan o mapatawad po ang ating mga kasalanan, mga kapatid. Amen? Kaya sa kanya po tayo magkaroon po ng sa kanya po tayo sumampalataya dahil siya ang naipako para sa atin. Amen? So, ang kaligtasan or si Jesus ay hindi po isang religion, kundi ito po ay isang relasyon sa Panginoon. Ito po yung sabi niya dito na sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maligtas pati ang iyong pamilya. Dahil siya nga ang naghandog para sa atin. Siya po yung tagapagligtas natin. Si Jesus or sa pangalan lamang ni Jesus na tayo ay maligtas, wala na pong iba. Makita din po natin doon sa Gawa 4:12. And basahin natin muna. Okay. Sa Gawa 4:12. Okay, sabi niya po dito, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa akin, kundi si Jesus lamang. Mga kapatid, yan po yung sinasabi ng salita ng Panginoon, na wala pong sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa akin. Okay, so nakita natin dyan na yung pong panampalataya natin ang magbibigay ng kaligtasan. Paano nga ba tayo magkaroon ng panampalataya o paano tayo sumampalataya sa Panginoon, mga kapatid? Kasi kung minsan parang believe in the Lord Jesus and you will be saved or sumampalataya ka sa Panginoon Jesus at ikaw ay maligtas. Paano, mga kapatid? Kaya nga sabi natin kanina, na si Jesus ay siya yung magliligtas sa akin. Kaya kailangan po na sumampalataya tayo. Paano po yung pagsasampalataya natin? Yung pong i-commit natin yung buhay natin sa Kanya, yung magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, mga kapatid. O sino mo yung may mga asawa dito? So, relasyon, alam po natin yan, di po ba? Yan. Yung relasyon, alam natin yan na lahat po ng mga kamalian mo, kung ano ka, kung anong pagkatao mo, sinasabi mo sa relasyon mo, di po ba? Kahit yung mga nagawa natin, yung ating mga kasalanan, sinasabi natin. Ganon din po sa Panginoon. Yun po yung gusto niya na tayo ay magkaroon ng relasyon sa Kanya, yung personal na relasyon. Mga kapatid, kaya ganon po yung panampalataya. Paano tayo sumampalataya? Magkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon na idurog natin yung Panginoon, ako po ay makasalanan. Panginoon, hindi ko po kaya ito. Di ba? Panginoon, marami po akong problema. Yan po yung idurog natin sa Kanya, sabihin natin sa Kanya, makipagrelasyon tayo sa Kanya, mga kapatid. Kung paano po tayo, yung pong very near o malapit sa ating mga asawa, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, ganon din po, mas malapit po tayo sa Panginoon dahil siya po yung tunay na makapagligtas sa atin at makapagbigay ng solusyon ng ating problema. Sabi niya nga dito, na siya po yung naging handog, na ihandog, namatay siya na sa cross, para sa iyo at para sa akin. Kaya hindi na po tayo kailangan magpapako, mga kapatid. Dahil naipako na si Kristo para sa atin. At sabi niya po sa kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa cross, ay nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Dahil kung wala po, hindi po dumanak ang dugo ni Kristo sa cross, ay wala pong kapatawaran ng ating kasalanan. Yan po ay makikita natin sa Hebrews 9:22 na without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kaya ibinigay na ng Panginoon yung buhay niya sa iyo, mga kapatid. Siya na yung naipako sa krus para sa iyo at para sa akin. At sa Kanya natin matatagpuan ang kaligtasan. Hindi po sa religion matatagpuan ang kaligtasan, mga kapatid. Hindi po sa kung sakit, kaninong kari o kaninong hasta tayo
sa pananampalataya po natin sa Panginoong Hesus. Kaya makita natin po yung sagot po ni Apostol Paul at si Silas, sabi niya na sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Hindi niya po sinabi na, ay, sumama ka sa religion namin dahil ito ang totoo. Hindi po, pero sabi niya, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. Amen. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, ay sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus para tayo ay maligtas. Dahil siya lang po ang makapagliligtas sa atin, mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Meron po akong isang kwento. At dito po natin makita, kung paano makipagrelasyon sa Panginoon. Okay. Merong isang tao na gumawa ng malaking bahay, maganda. At 5 kwarto po yan, up and down. So yung 5 kwarto, ibinigay na po sa Panginoon. So this is your room, Panginoon, sabi niya. So yung number 5 na yun ay sa 2nd floor, umakyat sa Panginoon sa kwarto yun na binigay niya. At maya-maya, may kumatok sa kanya. Anong pagpuksan niya? Ay, demonyo. Demonyo ang kumatok. Kaya dali-dali na pong isinara yung pintuan, mga kapatid. So, sabi niya, hindi mo ba narinig? Umakyat siya sa Panginoon, hindi mo ba narinig, Panginoon? Jesus na nagkumagat sa akin at halos hindi ko kaya, sabi niya, narinig ko. Sabi niya gano'n, pero hindi mo naman ako tinawagan. Sabi niya gano'n. Kaya, napalabas or ano na naman yung ilang araw, meron na naman kumatok naman. Malakas ang katok niya. Ay, yan, katok yung demonyo sa bahay niya. Tapos, nung pagbuksan niya, yan na, demonyo, sabi niya, halos hindi niya kaya kasi alam mo natin, malakas din po ang demonyo, mga kapatid. Kaya talagang ginawa niya yung halos, yung maano siya, para lang parang i-cross niya po yung pintuan, para isara niya yung pintuan. Ginawa niya lahat yung makakaya niya, para maisara niya yung pintuan. Alam mo kasi kung ang demonyo papasok sa bahay mo, ay hindi mo alam kung papatayin ka or lalakarin ang lahat-lahat sa'yo, Kaya, Jesus, sabi niya, pero ikrinos na po, isinara na po niya yung pintuan. So, umakyat po siya sa kwarto ni Jesus. Sabi niya, Jesus, hindi mo ba narinig? Palaging kumakatok yung demonyo sa bahay ko. Bakit hindi ka nagpunta? Sabi gano'n, nanginginig siya kasi natatakot siya, mga kapatid. So, anong sabi ng Panginoon? Isa lang kasi ang kwarto mo, ang binigay mo sa akin. Kaya dito na lang po ako gumagalaw kasi yun ang binigay mo sa akin. Anong gawin ko? Sabi niya, talagang pagod na ako, hindi ko na kaya. So sabi ni Jesus sa kanya, anak, ano kaya kung ganito ang gawin natin? Ako na ang may-ari sa bahay mo. Ikaw ang makikitira sa akin. Para kung may problema, ako ang magbubukas, sabi niya. Kaya itong taong ito, sabi niya, oo nga naman mas maganda yan. Kasi pagod na rin ako. Araw-araw na lang kumakatok ang demonyo, hindi ko naman kaya. Sabi niya gano'n. Kaya ang ginawa niya, sige, Panginoon, bahala ka na. Ako na ang nasa number 5. Ikaw na ang may-ari sa bahay na ito. Sabi niya gano'n. Okay, sige na. Tapos ayan na naman yung katok. Grabe ang katok. Malakas ang katok ng demonyo. Yan mo. Talagang halos masisira po yung pintuan. Kaya si Jesus ang may-ari ng bahay na iyon. Ano ginawa niya? Ay, siya po yung nagbukas ng pintuan, mga kapatid. At nung nakita ng demonyo, sabi niya, ay, sorry. I knocked the wrong door. Sabi niya gano'n. Ay, mali yung pintuan na tinatok ko, sabi gano'n. Pero totoo yun na it's the same room, it's the same house, mga kapatid. Pero ang may-ari na ngayon ay si Jesus. Kaya yung nung nakita ko ng demonyo, yung si Jesus na nagbukas ng pintuan, dali-dali siyang tumakbo. Halos madapa-dapa po siya, mga kapatid. Sabi na, I got the wrong door. Hindi po wrong door yun. Because ibinigay na po ng taong yun, yung bahay niya. So alam ba natin, mga kapatid, ang bahay mo na yun ay ikaw at ako. Yung buhay mo. Kung ibigay po natin ang buhay natin sa Panginoon na sumampalataya tayo sa Kanya, na makipagrelasyon tayo na siya ang may-ari sa buhay mo at sa buhay ko, ay siguradong kahit may kakatok na demonyo, ay hindi mo tayo magagapi. Amen? Kaya yan, ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon, lahat ng kwarto ng puso natin,
lahat ng desisyon natin para kung may kakatok na demonyo, si ang Panginoon po ang magbukas. Alam ba natin kung ano yung mga demonyo na yan? Yung kapahamakan, mga kapatid. Kaya sabi na dito na ililigtas tayo ni Jesus sa kapahamakan. Yan, ano ba yung mga demonyo? Yung pag-iinom, paglalasing, pagsisigarilyo, mga sugal, yun po yung mga demonyo na sisira sa atin. At yan po, magkagabi tayo kung hindi po natin ibigay yung buhay natin sa Panginoon, mga kapatid. Amin po ba? Hallelujah. Kaya mga demonyo ay yung kung galit natin. Alam ba natin yung pag kumakatok ang galit, pag sabihin mo na lang na, ay Panginoon, ikaw na ang bahala kasi ibinigay ko na yung buhay ko sa'yo. Kristiyana na ako ngayon. Amen. Alam na tayo yun kung may kakatok na trabaho ng demonyo, ano ba yung mga sakit na yan, mga aksidente na yan, ay ililigtas po tayo ng Panginoon. Bakit? Ibinigay mo po yung buhay mo sa Kanya. Kaya sabi nga niya na, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maligtas. Ang kaligtasan po ay hindi lang po para maligtas tayo sa impyerno, pero ngayon po ay pwede po natin matatamasa at makakamtan ang kaligtasan. Kaligtasan sa aksidente, kaligtasan sa sakit, kaligtasan sa lahat ng mga problema, kaligtasan sa mga scam. Marami pong nai-scam ngayon, mga kapatid. Kaya pag sabihin mo na, oh Lord, somebody called me, bibigay na daw 10%, ay, pag si Panginoon ang magbubukas, oh, that's a lie, sabi ng Panginoon sa iyo. Kaya hindi po tayo matatalo ng kaaway. Dahil ang Panginoong Hesus po, na siya po yung magbubukas, o siya na po yung naghahari sa ating puso, siya na po yung naghahari sa ating buhay, mga kapatid. Amen, hindi pa tayo nagagala na kung i-invite pala natin ang Panginoon sa ating buhay, ay meron yung kapayapaan, meron yung pag-ibig, maayos na pamilya, maayos na pag-iisip. Kung minsan alam ba natin yung trabaho ng kaaway, yung depression, alam ba natin ang depression, mga stress na yan, yan po ay nakakasira sa ating mga kalusugan. Nagkakasakit, kaya kung depressed ka, stress ka, galit ka, yan ang trabaho ng mga kaaway, ay talagang hindi maayos po yung takbo ng buhay. Pero pag sabihin mo na, ay, ibigay ko na sa iyo, Panginoon, ang stress ko, ang depressed ko, ang mga problema ko, ibigay ko na sa iyo. Alam ba natin dahil ang Panginoon po, siya is the highest judge, mga kapatid. Siya yung po yung pinakamataas na hukom. Pero sa simula at sa huli, alam niya po, alam niya yung buhay mo, alam niya yung buhay ko, alam niya po yung nangyayari sa akin, mga kapatid. Dahil siya po yung judge, nakikita niya, mga kapatid, at sabi niya po na pwede din po siyang maging attorney natin. Hallelujah. Attorney siya po yung mag-defend sa atin because God defends His people na kumikilala sa Kanya, na sumasampalataya sa Kanya. Kaya maganda po yung sabihin natin na, Lord, ikaw na ang attorney ko. Sa mga problema natin, mga problema po natin na hinaharap, sabihin natin na, Lord, ibigay ko sa iyo dahil ikaw may-ari sa akin. Ikaw na ang attorney ko. You will defend me. Alam mo po ang nangyayari. Alam mo ang katotohanan. Hallelujah. Amen po ba? Kaya yun po, ibigay natin ang buhay natin, sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Dahil hindi po sa religion tayo maliligtas, kundi si Hesus lamang. Hallelujah. Amen? Okay, so, yan po yung kaligtasan na ibibigay ng Panginoon. Wala pong makapagbibigay, kundi si Hesus lamang. Kaya lumapit tayo sa Kanya. Paano? Yung pong i-invite natin siya. Welcome po natin siya sa ating buhay. Nagaya po ng pag-alala natin o pinakinggan natin na kwento, i-welcome natin siya sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. At siya na po yung may-ari at siya na po yung driver. Pag sa sasakyan, siya na yung driver sa buhay mo. Pag sa aeroplano naman, siya na yung piloto sa buhay mo. Amen? At kung sa barko naman, siya na yung kapitan ng buhay mo. Ayan, maganda po ang Panginoon. Dahil lahat po ng aspeto ng buhay natin, pag ibigay natin, ilahat natin sa Kanya, ay talagang maayos po yung buhay natin. Siya po yung maging piloto, driver at captain. At siya po yung landlord ng buhay natin, ng bahay, ng buhay natin. Siya po yung mag-protect sa atin. Kaya sa Panginoon, pag ilagak mo yung buhay mo, or ilagak mo yung buhay mo sa Kanya, sumampalataya ka, talagang maayos po, may kapayapaan ang buhay natin. Dahil siya po yung nagtatrabaho sa ating puso at isipan. Hallelujah. So, basahin po natin sa awit 91, 14 to 16. Yan po ang
sa mga taong nagmamahal sa Kanya or yung pong nagtitiwala sa Kanya, mga kapatid. Amen? Sa awit 91, 14 to 16, mga awit, 14 to 16. Pero po ba, sabi niya dito, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema, ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Pararangalan ka ng Panginoon, mga kapatid. Sabi niya sa 16, sila'y bibigyan ko, gagantipalaan ng mahabang buhay. At nakakatiyak, tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Amen! Hallelujah! So, yun po ang promise ng Panginoon sa atin, na ililigtas tayo kung tayo ay maging tapat sa Kanya. Kaya kailangan din po na kung tapat ang Diyos, maging tapat din po tayo sa Kanya. Kaya wala pong lihim. Yung po sabi ko, makipagrelasyon, lahat ng kung ano-ano, magiging transparent ka. Kahit yung hindi mo kaya, kahit yung kasalanan mo, sabihin mo sa Panginoon. Dahil, at maging tapat ka na magsilbi sa Kanya, sabi niya, ililigtas ka at hindi Kanya papabayaan. Sabi ba niya dito na, bibigyan ka ng mahabang buhay. Yan po ay bonus po yan sa ating pagsisilbi, sa ating pananampalataya. Kung ilagak natin yung buhay natin sa Kanya, kung tayo ay manalangin, sabi niya, papakinggan niya ang ating panalangin. Why? Dahil tapat po tayo sa Kanya, tayo ay sumasampalataya sa Kanya. Kaya pag tayo ay tatawag, knock, 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 the door will open for you. Amen? God will answer your prayers. God will sasagutin na po ang lahat ng mga daing mo sa Kanya, mga kapatid. Kaya walang lugi sa magsilbi sa Panginoon. Kaya sabi mo sa kapatid mo, ibigay na natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Dahil ito po yung promise niya sa mga anak niya na sumasampalataya sa Kanya. Sana kahit po may kilang itong ating napag-aaralan ay yung panampalataya natin, yun po yung alagaan natin. Huwag po tayong magpa-apekto sa mga nangyayari. Huwag po tayong magpa-apekto sa ating mga problema. Magpatuloy po tayo dahil darating si Jesus at ililigtas niya po tayo, ibon po sa lahat ng kapahamakan, lahat po ng sitwasyon natin ay kayang-kaya niya po na ililigtas tayo. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Sumampalataya lang po tayo sa Kanya. Amen! Hallelujah! Yun po ang maikling na mensahe. I hope na yung Holy Spirit po, siya ang nagtrabaho sa atin, nangusap sa atin at nagrema sa ating buhay. Iba-iba po tayo ng sitwasyon, iba-iba po tayo ng karanasan, iba-iba po tayo ng problema, pero walang imposible sa Panginoon. Sumampalataya lang tayo sa Kanya. Sabi na, pati ang ating mga kasambahan o sambayanan ay maliligtas din po sila dahil nakikita po nila yung pagbabago natin. Makita nila yung pagbabago natin, maliligtas din sila na, ay gusto ko din susunod sa Diyos mo. Amen! Hallelujah! So tayo pong lahat ay manalangin. Yes, O God, we thank you muli sa mga salita mo na aming napakinggan. Ikaw po, O God, ang magtrabaho sa buhay ng aming mga kapatiran, mga PDLs, anuman po ang kanilang mga sitwasyon. O Lord, ay magtrabaho ka. You are the highest judge and you are the highest attorney. Defend them, O Lord. Alam mo po ang kanilang mga sitwasyon. Thank you so much, Lord, sa mga salita mo na aming napakinggan. Tunay nga po sa iyo ay may kaligtasan sa araw-araw, O God, na kapahapakan ay ililigtas mo po kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ito po ang samad na langin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you. Back to MC. God bless everyone.